Good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is dali lang, December 9, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Makati Stock Exchange. Wait lang. Building sa may Ayala Avenue, Bel Air, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may University of Santo Tomas sa Dapitan sa may Barangay 470 para Sampaloc, Manila po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tama, mga panukalang Independent People's Commission Act, sa Access of Expenditures for National Accountability o CADENA Act ang sinakayunan ng Pangulo. Ito ang Pangulo naman ang nagsabi na isama sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Bill at Party System Reform Act. Sa pakikipag-usap din ni Soto sa Pangulo ay hindi naman ani totoo na malaging ang pagtanggap ng Pangulo sa Independent People's Commission Act na siyang magpapalakas at magbibigay poder sa ICI. Sa katunayan, sa pamismo ang nagpasama sa priority bills. Tututukan naman ng Senado ang pagdinig sa panukalo batas para maihabol bago ang Christmas break at mag-ibata sa Enero 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Nagpaliwanag ang Malacanang sa utos ni Pangulo Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang pagtalakay at pagpasa ng mga ilang panukalang batas. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Tony Milinaw ng Malacanang na bahagi lang ng mas malawak na konsultasyon sa iba't ibang sektor ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang pagpasa sa apat na panukalang batas, kabilang ang Anti-Dynasty Bill. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na layo nitong makakuha ng magagandang ideya na mag-aaring paloob sa mga naturang reforma. Ayon kay Recto, mahalaga ang mga naturang panukala, kaya nararapat lamang na palawigin at paabutin hanggang sa ibang grupo ang imbitasyon para makonsulta sa pagbalangkas sa mga panukala. Binigyang diin ng Malacanang na mas malaki ang sansa makalikha ng mga magagandang batas kung malawak ang ginagawang konsultasyon at galing sa mga magkakaibang pananaw at opinyon. Sa ganitong paraan niya, makasisigurong sinasarimin talaga ng mga batas at interes ng taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pa nating balita, ilang commuter ang sinasabing nahirapang sumakay sa pag-arangkada ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Sa Maynila, maagang nagtipo ng mga chauffeur at operators sa headquarters at nagdahan, kaya may ilang pasahero ang nahirapang sumakay sa mga rutang patungong Paco, Parañaque at Dasmariñas City, Cavite. Sa Quezon City, tinatayang 800 miyembro ng Manibela United Fairview Pilcoa Chapter ang nagtipon-tipon sa harap ng gasolinahan sa Pilcoa. Ikinasa ang tigil pasada dahil sa sinasabing pagkaantala ng jeepney registration, panghuhuli at multa sa mga chauffeur at ang umano'y payola system sa DOTR, LTFRB at Land Transportation Office. Ang kino-complain po namin lahat ng gusto nila. Kaya lahat po ng aksyon po ng Manibela ay mga roadworthy po yan. Meron po kami isang pagkakataon na hinuli ng saing. Wala pong nakitang detektibo sa unit, pero tinuluyan pa rin hulihin. Dinihit naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na kayang tapusin
ang 37,000 na backlog sa prangkisa ng mga jeep bukas. Inikayat din ni LTO Chief Marcos Lacanilao ang mga chauffeur at operator na magreklamo sa kanyang opisina sa issue ng Payola system. Kinumpirma ng Land Transportation Office na nasibak na sa pwesto at maharap pa sa mga reklamo ang mga opisyal na sangkot sa sinasabing Payola system sa ahensya. Nabilang dito ang dalawang regional director na nanghihingi umano ng 7,000 pisong buwanang bayad sa mga transport group. Sa kabila nito, tinawag na papogi ng grupong Manibela ang ginagawang reforma ng LTO kontra korupsyon at payola. At dudang masisibak ang malalaking kawatang pinagkakakitaan ng mga chauffeur at operator ng jeep. Target naman ng Department of Public Works and Highways na masimulan ang pagkukumpuni sa EDSA sa unang quarter ng bagong taon. Sakop nito ang mga sidewalk, bike lane at ang mismong daanan ng mga sasakyan, pero nilinaw na hindi pa ito ang malawakang EDSA rehabilitation. Sa joint inspection mula Ayala Avenue sa Makati hanggang Rojas Boulevard sa Pasay, pinuna ang iba-ibang obstruction at hazard sa kalsada, kabilang ang makikitid na daan, hindi pantay na sidewalk, at mga nagkalat na basura na pahirap sa mga pedestrian, lalo na sa persons with disability. Pinuna rin ang mga PWD ramp na masyadong matarik, may harang o hindi maayos ang disenyo. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. May mga nakita kami ni Secretary Bill, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin. May mga lugar na pwedeng ayusin kaagad. Mas pinaigting ng MMDA ang clearing operations sa mabuhay lanes para maibsan ang trapiko ngayong holiday season. Kahit maulan, sinuyod ng MMDA ang mabuhay lanes kung saan maraming motorsiklo at sasakyang iligal na nakaparada ang tinatak. Habang tinikita naman ang mga sasakyang nakahambalang sa sidewalk. Kabilang sa winalis ng MMDA ang Panay Avenue, Scout Area at Kamuning Road sa Quezon City. Sa iba pa nating balita, 20 barko ng China ang na-monitor sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Disyembre. Sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na 2 People's Liberation Army Navy warship at 5 Chinese Coast Guard ships ang nabataan sa Bajo de Masinloc, habang 2 warship at Chinese Coast Guard ship naman ang naispatan sa Pag-asa Island. Tiniyak naman ni Admiral Trinidad na patuloy ang patrolya laban sa iligal na presensya at aktibidad ng China. Pinaigting pa ng Philippine Navy ang regional monitoring sa mga katubigang sakop at malapit sa Pilipinas kasunod ng presensya ng Chinese carrier at amphibious assault ship malapit sa Philippine waters. Balita mula sa TAP Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene. Tony, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may namortol silang 2 fleet ng barkong pandikman ng China sa kanibilangan ng Chinese Carrier Group at Amphibious Task Group. Dumaan sa labas at susupikanan ng zone ng Pilipinas. Nilinaw na Trinidad na nanatili ang 2 barko o ang 2 grupo ng mga barko sa labas ng PDE ng bansa at hindi patungo sa teritoryo ng Pilipinas. Mas masusubaybayan na anya ang galaw ng foreign vessels kahit sa labas ng West Philippine Sea dahil sa mas pinalawak na external defense surveillance ito. Ipinunto rin ni Trinidad na nagasagawa na ngayon ang AFC ng Regional Base Monitoring upang higit pang palawakin ang maritime domain awareness habang ito patuloy pa rin ang mga operasyon para sa internal security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TVFM. Maraming salamat, Marlene Pajernos. Isinusulong sa Kamara panukalang layong kilalanin ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Tony, ang House Bill 6678 o EJK Executive Recognition Act ay bilang pagdiligtas o may culture of impunity sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay Bayan Party List Representative Percival Sendanya, nagpapaloob sa panukala ang pagbibigay danyos at non-monetary repatriation sa EJK Victims at kanilang kaanak. Itatatanggi ng tinatawag na Truth and Reconciliation Commission ng EJK sa tutukoy sa lawak ng anti-maliit na kabanata ng kasaysayan. Gate pa ni Sendanya, hindi may susulong ang tunay na usisa
kung hindi kikilalanin ng mga ginawa umanong pagdamag sa karapatang pantao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, pasintabi po sa magiging sensitibong balitang ito. Nauwi sa gilitan na ang sagian ng dalawang grupo sa piyesta sa Cebu. Kritikal ang dalawang lalaki na ginilitan ng dalawang suspect gamit ang tari. Sinasabing nainis ang mga suspect matapos masagi ng mga biktima habang sumasayaw sa pista. Naaresto na ang dalawang suspect na makaharap sa kasong frustrated murder. Sugatan naman ang isang pulis matapos biglang atakihin at saksakin ng isang lalaki sa barangay 184 sa Pasay City. Sa inisyal na investigasyon, sakay ang pulis ng kanyang motorsiklo at sandaling huminto sa Ilang-Ilang Street nang bigla na lang sunggaban at saksakin ng suspect. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. At susunod, panukalan 2026 National Budget lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta na kundi, Flemex. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Mas madali ang serbisyo sa DSWD Health. Para sa lahat na nag-a-apply ng maging Social Welfare and Development Agency o SWADAC, mag-login lang sa help.dswd.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 02-8931-3181 o i-follow ang DSWD Standards Bureau. Bawat buhay mahalaga sa DSWD. Minu-minutong nakatutok. Sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istresa. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa Istresa. Ang pinapayagan na post nila sa social media o maging content ng kanilang social media account at ano ang hindi pinapayagan. Doon ako papunta. Yes. Oo, yung ganon kasi, baka lang ho nadala ho siya kasi almost lahat ay gumagawa niyan. So parang feeling niya, ay okay lang to. Kasi ginagawa lang iba. May social media manual po ang DNP. Nakalagay naman po doon, naging bawal. Actually, hindi ko naman kailangan basahin yung manual. Alam niyo, common sense lang. Bawal mag-post ng mga mananakawa. Bawal yung hindi po mga post na sinukompromiso mo ang servisyo mo. Pag isira mo imahe ng Philippine National Police. Diba? O bawal lang sa list, bawal ang mga post na namumulitika. These are obvious prohibitions. And there are issuances by the PNP, there are issuances by the Napolcom about this. Very categorical na nga eh. Malinaw sa lahat ng mga miyembro ng PNP yun, Oo. yung nilalaman ng social media manual ninyo. Meron pala yun? Baka Matagal na ba mamaya yan? hindi nila alam yun na, ay meron pala kaming Oo, may manual. Ano So yan? sayaw lang sila ng sayaw. Matagal na po ang social media sa kasaysayan ng Pilipino. Tayo po yung bagong commissioner lang, pero yung pong Facebook, Friendster, lahat na po, MySpace, lahat na po. Diba? Doon pa po yan. At yung po manuals na yan, yung issuances na po yan, matandaan na rin po yung manual na yan, pati yung mga issuances na yan. Hindi po bago yan. Opo, yung mga At ano ba nakalagay? Oo. ulitin mo natin. Common sense naman po. For example, ikaw yung naka-uniforme. Gagawa ka ba ng isang bagay na ikasisira ng ng imahe, ng magandang imahe ng pulis? Siyempre hindi. Diba? Alam natin pulis ka sa pagpupost na ng kalaswaan. Kailangan pa bang ilagay sa manual yan o alam mo na yan? Totoo naman yan. Yung pagsayaw-sayaw tapos naka-uniforme, sayaw lang. Oo. Yari, medyo may pagka-sexy yung sayaw kasi yung mga sayaw ngayon may kwan na medyo sexy na ang dating Oo. Yan ho ba, nasa manual, bawal ho kayong sumayaw-sayaw, ha? May mga issuances po ang mga dating 60
PNP na bawal po ang mga pa-TikTok habang kayo po ay naka-uniforme. Oo. At yun naman po sinasangayunan ng NAPOLCO. Siguro po ang next question po dito, baka dapat po klaruhin palalo natin. Kung hindi pa klaro, Yes. lalabas pa tayo ng isa pang klarong kalatas para mas lalo kong maintindihan pa ng ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Baka Police. hindi nila alam Pero- na may katapat na parusa yan, Commissioner. Hindi po, alam po nila yun. Mm. Wala akong kaduda-duda. So, anong kapalaran nitong si Ano? Police Staff Sergeant? Oo. Dismissal po from the police service. Unanimous po ang boto ng buong National Police Commission. Oo. 6-0 po ang botong kuha netong dismissal ni Sergeant Sabater. Wala na siyang anumang benepisyo na tatanggapin pa sa PNP, hindi na siya pwedeng mag-apply pa sa anumang uniform service o PNP lang. Wala po, wala na po. Aantiin na lang po niya yung kanyang written order. The decision was deliberated just noong po sa Sabado. Kami po ay nandito, Sabado po ng tanghali hanggang hanggang hapon. Kami po ay nag-uubos ng kaso po dito, Bossing Mapueng. Oo. Kasama po yung kaso ni Sergeant Sabater na diniscuss namin dahil nag-zero out kami ng mga kaso. Commissioner. Bago kayo tumawag, Opo. nasa case number 74 po kami. We are discussing 100 cases today. Lumabas lang po ako dahil kayo po tumatawag. Maraming salamat, sir. Hindi sa kinukumpara natin pero yung ginawa ho niya para bang mortal sin, krimen na matindi, sibak ka na agad. Samantala, di ba may due process bang dumaan ba to sa kahit pa paano due process? Kasi di ba may mga pulis tayo dati na rin yung mga gusto yung disiplina na involved pa nga sa krimen, di ba? Dumadaan pa ho sa due process bago ho tanggalin. Opo naman. Ulitin ko natin. Siya po unang inimbestigahan ng ating Inspection, Monitoring at Investigation Service. That's number 1. Number 2, siya po sinasagot sa isang hearing ng ating Legal Affairs Service. Pangatlo, sa rin po, yung pong kaso po niya ay diniliberate ng Commission and Bank ng National Police Commission. Pangatlo. Esensya po ng due process, kahit po sa ating Supreme Court pa, at yung po mga numerous na cases na napag-usapan na po tungkol dito sa due process. Basta ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na sumagot, yun po meron na pong administrative due process dyan. At hindi lang po ito isang beses na siya ay nakasagot. Tatlong beses po natin dininig ang kanyang kaso sa iba-ibang level ng National Police Commission. Kaya wala akong violation po ng kanyang due process. Okay. Ano po, marami sa ating mga polis ang aktibo sa social media. Ang dami nun, may mga naka-uniform pa, Commissioner. Dapat siguro may tanggapan ba ang PNP na nagbo-monitor sa accounts ng kanyang mga tauhan? Kasi kung may manual, hindi pwedeng nandiyan lang ang manual pero hindi nababantayan. Hindi naman ika-curtail, kundi sitayakin lang na sumusunod doon sa kung anumang pagbabawal or polisiya ng PNP sa social media presence ng mga pulis, hindi po ba? Una ko, ulitin ko natin, wala akong pagbabawal sa paggamit sa social media ng police. Pero meron pong mga quote-unquote accredited bloggers po ang PNP. At yun po, tinataguyod din po yung mensahe na gusto nyo parating ng PNP sa taong bayan. There is an office for that, yung Community Relations Group po ang Philippine National Police. I will not tell them what to do, they're doing a good job. Yun naman pong ibang mga vlogger na hindi accredited at yung mga medyo pasaway, gaya ko ni Sergeant Sabater, magtutulong-tulungan po ang PNP at ang NAPOLCOM para masawata itong mga ganitong klaseng content kasi ito po ay mga ligaw Hindi naman po ito yung the PNP an organization na maayos naman po. Meron pong nababahala sa mga ganitong postings ng PNP, hindi naman po pasaway yung ibang vlogger. Pero ito nga ho, pag medyo nakakaligtaan, falling through the cracks, we will make sure that the PNP monitors them. And of course, the National Police Commission ay klaro-klaro naman po, nagbabantay din po. Siyempre, pwede naman sila talaga mag-vlog. Pero hindi yung pwede laman. yung mga actual na halimbawa police operation, bawal yan, hindi ba, Commissioner? Opo, siyempre po, national security concern Correct. po yun. Yung pwedeng sabihin mo, yun yung mga
position of truth, matters concerning the office, matters which are secret, Opo. confidential, hindi mo pwedeng binablog po yun. Okay. Sorry lang. Kung may mga pulis, alam niyo, may mga pulis na magaganda at may mga itsura dahil nga sa pagiging, alam niyo na, discipline. Physically o active. physically, Kaya diba? naman ay Oo. nag-gym, yung mga ganyan. Nag-gym, di ba, mga pulis, di ba? Paano ho pag sila ho ay gumawa ng extra income at sila ay na-discover? Na-discover na. Bumalik sa pagkapulis, gano'n. Hindi kasi dati naalala ko may pulis na artista rin. Diba? Meron. Oo, na-discover. Pwede ka palang maging artista ng dating. Pwede ba yun na may sideline ng mga pulis? Tapos, parte ng kanilang, ito'y tsolya lang naman, Commissioner, gagawa sila ng eksena na medyo may konting pagka-sexy. Tapos yun, yan o ba? Tapos social media content yun. Paano yan? Kapatid, hindi mo walang pinag-iba yun doon sa hotel. Pero commercial to. Commercial use. Oo. Hindi, una ko siguro, klaro na ko siguro na hindi ko na-envision nang nagsumulat ng manual yung pwede ako mali-discover ka sa pelikula, no? Bossing. Kaya, para moonlighting yun, Commissioner Dapat Kasi- Oo nga ako iba kasi Kasi- ang public service. Oo. Hindi pwedeng may kasabay na major Oo. career pa rin na isa. Pero pag nag-viral yung isang content creator, minsan napipick up siya nakukuha siya ng mga, ewan ko, producer, ginagamit kasi nga, Pwede mamili ka, magpupulis ka ba o mag-artista ka? Ayun, yun ang gusto kong tanungin. Exactly, oo. Pwede ba yun? Iba naman ho yung naka-bosswing, mamuhing, isa dun sa nagpupulis ka. Ano po, iba po, ang trabaho po ng isang pulis, maging pulis. Hindi po niya trabaho maging artista. So, bawal yun. May mga pagkakataon na ikaw ay na street tour, pagkakataon na ikaw ay na ipapakita sa kung saan man. Ang pinamainam po, paalam mo sa iyong commander, ang pinaka-importante, paalam mo sa GPNP. Oo. Dahil siya po ang head po ng Philippine National Police, dapat po alam po niya yung kung gusto iparating sa kanya ng mga tao niya. So, ang suggestion ko po sa natin ng police na una, dapat magsisimula tayo ng tama. Hindi ko tayo nagpo-post para sa pansariling kaparalan o dahilanan. Pero in the event na sa inyong pag-post ng ating mensahe ng PNP, at ito ay may kailangan na hindi po dapat kayo nagsusulo at kailangan nyo kong ipaalam sa inyong bossing natin ng PNP kasang tatay ng organisasyon. Kung po ginagawa po. So, dapat talaga magpaalam kahit po kayo ay gagawa for entertainment purposes man lang, for family, kanyo nga, pandagdag kita raw sana, no? Dapat magpaalam. Hindi nga pwede Pero sideline hindi niliwanag yung curious about this portrait. Ano ba ang playlist? Yung playlist dito, ang trabaho mo, ikaw ay police. Yes, oo. Hindi mo trabaho maging vlogger. Mm. So, for example, ang motive mo to post is to earn. Di ba? Kung ba vlogger o police? Baka dapat mamili ka. Baka dapat mamili. Yun ang nangyayari, maliligaw ka. Ginagawa mong content yung PNP na when in fact dapat nagtatrabaho ka. Diba? Pero kung ang pag-vlog mo, para i-promote ang Philippine National Police, mapaganda ang imahe ng PNP, makilala ng tao ang trabaho at sakripisyo ng pulis. Yun nga, oo. Ayun, doon na po yun. Pero Ayun. pansarili, para sa pagkakakitaan mo at nakukompromiso ang organisasyon, you have no place in the PNP. Oo, yun. Ang hirap Hindi, din yun nun lang. kasi, Commissioner, Oo. kasi pag ikaw naengganyo, ay malaki kita dito So, nawawala yung hati na pagiging pulis mo at saka vlogger mo kasi ang iisipin mo na lang, content naman lang pang security o kaya naman isang para sa ikabubuti Pero umahantong ka sa punto ng mas nauuna ay dagdag na kita ito para sa akin. Oo, hindi. Kinakapas ako ng kita sa PNP o Oo. sumisikat ako dito. Diba? Tama po, Mabueng Yun po yung punto dun ano ba motibo mo sa pag-post mo? Para i-communicate yung trabaho ng pulis o para i-promote yung sarili mo? Di ba? Kaya medyo ibang issue
issue kapag ang pinopromote mo yung sarili mo at ang pinopromote mo para makumita ka. Hindi. Pero kung tinutulungan mo yung PNP, Yun. we will support you. Saludo po kami sa iyo. Yung sa aspeto niya, pag tinutulungan mo naman ang imahe ng PNP, nagiging good example ka, Yes. tapos naging viral ka, nagkaroon ka ng milyon na followers dahil sa ginagawa mo, at the same time, somehow may monetary kwan yun di ba? May pumapasok Meron. May sa monetization kanya, yun may oo. monetization yun, di ba? So may kita rin po siya. Pagbigay tayo ng halimbawa. Meron nung isang vlogger ng PNP. Ang pangalan niya, kung nakikinig man siya, malamang nakikinig siya dahil fan po niya kayo Ang pangalan niya, si Yong Burlongan. Yung Borlongan. Yung tao ito, galing sementeryo, pinapakita niya na doon siya lumaki, sementeryo, tapos siya'y nagsikap, siya'y naging pulis, kaya pinapakita niya na dapat magservisyo na maayos ang pulis dahil mahirap maging pulis. Yung mga ganong kwento, nakaka-inspire ng taong bayan na suportahan ng PNP, na suportahan yung pagsisikap para maging pulis. Napakaganda ng kwento. Yun. So, Yung mga ganon, yung mga ganyan ang sinasabi natin. So at the same time, kumikita sila. Pero paalala lang, huwag naman ho gawin yun during their operation hours. Kaya nga, Working hours nila. yun nga yung binibigyan din natin kasi baka naengganyo masyado sa kita at kasikatan sa pagbablog na nawawala yung delineation, yung hati ba, di ba, Commissioner, ng pagiging professional na pulis at vlogger mo. Which alam siguro naman nila yun. Correct. Dapat nasa manual yun pero huwag tayong maligaw. Kaya gaya niyan, yung community relations unit ng PNP, na siyang namamahala sa lahat ng vlogger ng PNP, syempre, kung ikaw ay nagbablog, isaan mo, ipaalam mo nga. Kasi hindi ka na mag-isa yung uniforme mo, dala-dala, suit din yan ng 225,000 na miyembro ng kapulisan. Kapag ikaw ay nagsasarili, ginagawa mo na yung gusto mo na hindi naman nalabag na sa polisiya ng kapulisan, hindi dapat yun itolerate. At hindi namin itotolerate. Alright. Linaw. Commissioner, salamat. Sir, thank you ha. Sa masayang usapan, salamat. Thank you. Uli na. Dalawang bagay na may clip. Yung una, yung kay Sabater. Yung mga nagpo-post pa na kesyo yung mga nagawa sa Sabater. Nung PO1 pa siya. Kesyo whatever. Yun na nga sayang ang servisyo Hindi porket may nagawa kang maganda para sa servisyo, yun ang entitlement mo na para gumawa ng kalokohan sa social media. That will not be an excuse. Yung second, siguro Boss Wing, kaya na sinabi ko kanina, lumabas tayo dito, nasa K74 kami, nung tumawag kayo. Isang linggo na lang, o 2 linggo pa, bago matapos itong taon ay promise, masisiro na namin ang lahat ng kaso sa Napolcom. Wala na akong pending na case, yung pong National Police Commission, at we are starting from zero. Wala na pong pending na kaso. So isa pong milestone po ito, 25 years po in the making to. Talaga kung dinikdik po natin po ito sa tulong po ng ating Secretary of Interior, si Secretary Remulla. Inubos po natin ng lahat ng kaso dito sa Napolcom at nakakasa po ang taong bayan na yung po mga inosenteng pulis, wala na kong kaso, yun naman kung mga hindi na ko karapat-dapat magsuot ng uniforme, tinanggal na po natin sa servisyo. Okay, ito lang pahabol lang pala, bilang officer na gentleman, humingi ba siya ng tawad sa ginawa niya? Sino po? Sa Bater? Ito yung... Sa Bater, oo. Hindi po. Actually, totoo lang po niyan na speaking freely, someone sent me a private message which purports to be the name of the respondent at nag-thank you pa. Hindi ko alam po nung mensaheng ibig niya sabihin. Pero sabihin na lang natin na wala ganun talaga we have to set the example here. Actually, pinapanood ko rin yung mga vlogs niya ngayon Ang pinapakita niya ngayon, yung pagpapakain sa mga anak niya, whatever. Pero that doesn't erase yung lahat ng pinost mo na puro kalasuhan na pinaharap mo ang mga kababayan. Sana yun na lang, pag-aalaga sa pamilya yung pinagkaabalahan niya na pagpo-post, di ba, Commissioner? Para hindi na mahamak yung kanyang career. Opo, magmananawagan na lang din po sa taong bayan, ma'am, na supportahan ho natin ang ating kapulisan. Hindi po porket na tayo nagigingit, ito po ay ibang insidente na kilalang natin talagang gawin. Pero our PNP is more than committed to do public service for the Filipino public.
At sa pagkakataon naman po na kinakailangan naman na ipahin o bigyan ng pagpagpuhin pa sa paalala. Ang pulis po ng pulis ay ang National Police. Ay, Commissioner, maraming salamat po muli. Salamat. Po kayo. Good luck, sir. Maraming salamat po. Good now po. Commissioner Rafael Vicente Calinitan, Vice Chairperson po ng Napo po. Commissioner. Babalik po tayo. Nora ko natin. Ang nangyayari po dito ay alas 4:35 na unang hapon. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Silvin Tuasio. Health Stop Immunity Gap, magsilid araw-araw. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogestic. No way sa the movie. Number 1 sa Mega Manila. My creations reflect how powerful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Dahil sa inyo na ako, kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bible Hug Care. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinilagay with 30% more. Versus Tenabal Unilever Sachet. For all day, no more hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogestic at biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand-carry items, dapat laging may Biogestic, anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogestic. If symptoms persist, consult your doctor. Friends, ang rupok mo. Ikaw, di marupok? Marupok? Bakit marupok natin? Paano? 97% ng Pinoy kulang sa calcium. Pag kulang sa calcium, pwedeng namupok ang buto. Di mag-calcium tayo. May bone and flexi boosters. Tulong para strong ang bones and joints. With proper diet and exercise. Most prescribed brands pa ng mga doktor. Hi! It's you. Ano ako? Marupok? Di na. Sa tulong ng Calciumate, made for a stronger you versus non-use with proper diet and exercise. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Mga katodong riders at commuters, nandito na ang Protect Todo 100K card. Up to 100,000 pesos coverage for personal and motorcycle accidents. May exclusive benefits pa from partner merchants. One-time payment lang. Visit the Facebook page, Protect Todo 100K for more details. Protektado ka, katodo. Express love naturally with honeymoon tea. Meron ditong natural herbs that helps express love naturally, which makes each night a honeymoon. Pabibili ang honeymoon tea sa mga suking butika at 90 pesos per sachet SRP. Kailangan nyo ng gamot, pero gusto nyo makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapabudol. Dapat hindi lang basta makamura. Pagdating sa gamot, dun dapat tayo sa dekalidad at abot kaya. Right Med, tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-pareho ang kalidad. Kapag kakalusugan ng nakataya, dapat maging maingat at mapanuri. Hanggat maaari, alamin sino ang gumawa ng gamot na bibilhin. Dumaan pa ang mga ito sa quality test para masigurong ligtas ang mga gamot. Lahat ng yan, maasahan mula sa Right Med. Dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Kaya pag may kailangan gamot para hindi mapamahal, magtanong kung may Right Med ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabalik ng Chelsea, tutungayan natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at pagbabago ang agham sa ating mga kababayan. Dahil ang agham, bubukas ng solusyon at oportunidad para sa lahat. Ito ang Chelsea ngayong September na sa GTV. Huwag magpabiktima sa mga kumakalat na fake news. Paano mo malalaman kung disinformation o peke ang balita? Laging i-check kung mapagkakatiwalaan ang mga sources ng mga ito. At bago i-share ang mga posts, i-research ang mga claims at information na nakasaad dito, lalo na pagdating sa mga gamot. Huwag mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga
accredited na motika para makasigurado. Para sa ligtas at dekalidad na gamot, hanapin ang check. Pag may check, that's RightMed. Laging i-check ang totoo. Kasama ang RightMed. Panatiliing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming sites, inilunsad ng Pagcor ang Pagcor Guarantee website na naglalaman na listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayon dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Pagcor. Paalala po ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Sa mahal pa ng Robust, gawain ko tayo need to extra energy. Sundarya sa inyo yung antikama with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Atin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. I have headache and I have simonot. Pag two, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag two, pwedeng flu. I have lagnat. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Pag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, nalgene, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Number 1 sa Mega Manila. Way sa Double B. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alas 4:42 na po ng hapon, narito na muna ang ating Double B. Bagong-bagong balita. Kontratistang si Sara Diskaya na sangkot sa anomalya sa flood control projects, voluntaryong sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI. Warrant of arrest laban sa iba pang personalidad o mga big fish na sangkot sa anomalya sa flood control project, posibleng ilabas sa December 15 ayon sa Office of the Ombudsman. Panukalang pambansang budget para sa 2026 na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa. Presyo kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG asahang tataas hanggang sa Marso ng susunod na taon ayon sa Department of Energy. Senator Robin Padilla hinikayat si Senator Ronald De La Rosa na huwag sumuko sa dayuhang kapangyarihan kasunod ng ulat na mayroon na umunong arrest warrant ang International Criminal Court laban sa senador. MMDA, tinulong na po ang mga lokal na pamahalaang nakakasakop sa Marcos Highway para hindi na maulit ang naranasang matinding traffic sa lugar noong araw ng Sabado. Ang balitang ito ay ihatid sa inyo ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Double way sa Double B. Ay, report tayo. Kay Isa Avendaño, umaling muna. Congressman Paulo Duterte humiling ng travel clearance para sa biyahe sa iba't ibang bansa. Isa, pasok. Humiling si Davao City First District Representative Paulo Duterte ng travel clearance sa Kamara para sa kanyang biyahe sa nalipito ng destination abroad. Ang kanyang liham ay naka-address sa Peter Faustino III at patay dito ang mabiyahe sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, sa South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. At sa report ito ay mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Sinet naman sa iya si Duterte na ang kanyang mga gastos ay magmumulat sa personal na pera. Umilit pa si Duterte na mapayagan siya na makabahagi sa mga sesyon sa plenaryo at bulong ng mga komite virtual
budget. Ako din sa retire naman, Rachel A. Sagarati, sa WB, dapat totoo. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Punta naman tayo sa Senado. Ang Senado po handa raw pong apuruhin ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Bill at iba pang panukala na hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad. Yun pa. Siniguro ni Senate President Tito Soto III na tututukan ng Senado ang mga panukala batas na hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na isa prioridad at ministers o apuruhin. Tinukoy ang panukala ukol sa paglikha ng Independent People's Commission na mag-investiga sa kaso ni Alcamay Infrastructure Project, ang Anti-Political Dynasty Bill, RT Reform Bill at Citizens Access, Closure of Expenditure ng National Accountability o Canada Bill na naglalayo naman ng transparency sa buong national budget. At kay Soto sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kaninang umaga, klaro na gusto ng Pangulo na maisabatas ang paglikha ng komisyon na magsisiyasat sa mga anomalya sa infrastructure projects at sa katunayan ng bigay-an niya ang Pangulo ng mga suwestyon. Ipa-fast break ito ng Senado bago mag-Christmas break at maaari nila itong aprubahan sa Enero 2026. Sa pulong sa Malacanang, sabi ni Soto, daw ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro na quoted siya sa report na hindi interesado ang Pangulo sa paglikha ng nasabing komisyon. Sa Anti-Political Dynasty Bill naman, sabi ni Soto, pag-uusapan nila itong maigi na pagkasunduan muna nila ng Pangulo na i-define muna kung ano ang political dynasty dahil madali na ang paggawa ng batas kapag natukoy na ang definition niyan. Samantalang, doon sa panukalang pambansang budget, Dr. W. panukalang pambansang budget para sa susunod na taon, kanina na inaprubahan ng Senado sa third and final reading. Nagkaroon ng sandaling kokos sa mga senador at pagbalik nila, sinukoy na yung magiging members ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee na magpupulong na sa darating na Webes. Ang chairperson ng Senate panel, Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance at members mula sa Majority Bloc, sina Senators Mark at Camille Villar, Tia Cayetano, J.B. Ejercito, Lauren Legarda, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo, at mula sa Minority Bloc, sina Senators Nico Estrada, Bongo at Amy Marcos, at sinama pa rin si Senator Ronald De La Rosa, bagaman hindi ito pumapasok. Ako si Liz para sa Darahani ng CWB, dapat ito. Alas 4:47 ng hapon, samantala Jay Ruiz, pinalita ni Pangulong Bongbong Marcos bilang miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office. Tuesday. Pasok. Pinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si JB o Jay Ruiz bilang member ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office of MECO. Sa appointment paper na may petsang December 2, 2025 na firmado ni Pangulong Marcos, inirekomenda sa bagong MECO Chair, Corazon Padierno, na ipalit kay Ruiz si Sherbet Karen Lucero Maralit. Bago ang kanyang appointment, si Maralit ay Deputy Resident Representative ng MECO. Namatid na si Maralit ay dati rin Chief of Staff ni dating MECO Chair, Cheloy Garafil, na ngayon ay Secretary General ng House of Representatives. Samantala, una ng tinatong dati ng media ang palasyo kung sino ang papalit kay dating MECO Chairperson Garafil, subalit sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na wala pa siyang impormasyon hinggil dito. Dahil naman sa appointment paper ngayon ni Maralit ay si Padiernos na ang nakalagay bilang bagong MECO Chairperson. Ako si Tuesday Saturday News ni GMA Super Radio DWD, dapat totoo. Department of Justice naman, tiniyak na hindi isisikreto ang ICC warrant laban ni Senator Ronald De La Rosa kapag ito ay inilabas na. Sam Nielsen. Tiniyak na ng Department of Justice na hindi ito itatago sa publiko kung makarating na sa kanilang arrest warrant ng International Criminal Court o itong ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sinabi Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kailangan ipatupad ang anumang warrant ayon sa batas at international law. Mag-aaralan pa rin ng DOJ kung paano ito i-implement, lalo't may nakabimbing petisyon itong si De La Rosa sa Korte Suprema nang tanungin kung minomonitor o may impormasyon ng DOJ sa kinaroroonan naman ng senador. Sinabi ni Martinez na wala. Linaw naman ni Martinez, wala silang mandato para arrestuin o hanapin ang senador. Maliwanag pa ng opisyal hanggat wala silang nakikitang ICC warrant at hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ang Interpol o ICC ay wala pa silang magagawa.
Ang mga isang user ng GMA Paragon CCW, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Double way sa double B. Oras na ho! Ito El na. Ora. Palengke na. Mamalengke na. Alas 4:49 panahon ng hapon. Yung mga talipa lang muna yan. Galing kayo trabaho, tapos madaanan nyo. Correct. Labanan nyo ang fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakihan. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Calciumate. Made for a stronger you. Double way sa double B. Number 1 sa Mega Manila. Idol, may sakit kaya itong malupit. I got this, Rocky. Apoy na binat, puno ko'y sumakit. Sakit sa katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mabilis banat sa 4. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Galvanized iron sheets ba ang kailangan nyo? Hanapin ang tatak Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with lock-forming quality. Sumo brand GI Sheets. It's your chance to win big dito sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Almost 7 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Pumili ng participating products. Iba-iba candies at ihulog sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Achkinisa Flavor Seasoning Mix, Beer Brand 45 Powdered Milk Drink, Pescare at STIC. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Sali na! Sponsorship pre-tax for detail. Promo runs from October 18 to December 26, 2025 for DOH FDA CFR permit number 1323 series of 2025. Yolo po sa Minsan napapabayaan natin ang kalusugan ng ating atay. Liver Gold, araw-araw. May milk special at vitamin D complex para malinis ang atay at inuwi ang sigla. Take charge of your liver's health. Liver Gold. Love your liver? Then your life. Delivery of vitamin D complex is the generic name of Liver Gold. It's simple, persistent. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang kulay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Gawain ko tayo Benigno Extra, LRGD, Bulgaria, Dynamorium at GABA with proper diet and exercise. Para makatulong, bumili ng mga medical drugstores nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Para sa mga minamahal namin biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa ng headache. Sulit sa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand-carry item, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Agagang Unilab yan. Paracetamol is generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pumagahagad ka katipid? Try Cream Silk to wash back. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford ang marawin ang appearance and smooth hair. With Cream Silk to wash back. Right side po. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Mga katodong riders at commuters, nandito na ang Protect Todo 100K card. Up to 100,000 pesos coverage for personal and motorcycle accidents. May exclusive benefits pa from partner merchants. One-time payment lang. Visit the Facebook page, Protect Todo 100K for more details. Protektado ka, katodo. Helmax Capsule, may mangosteen at berries. Helmax Capsule, may mangosteen at berries. With Health Max Care Capsule, may mangosteen na, may 8 berries ka pa. Ingatan ang kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Saan po? Capsule, may mangosteen at berries. Helmax Capsule, may mangosteen at berries. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drug Store nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802-6505. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nambuhalang kasiyahan, rakrakan at papremyo ang para sa inyo ngayong Kapaskuhan. Heto na ang malaking Christmas salubong in partnership with Amono Tourism. Ang GMA Radios, higanteng pasasalamat. Sama-sama nating damhin ang saya, kulay at ibig ng Pasko sa December 13, 6 p.m. sa Emma Quezon Avenue, Angono, Rizal. Free concert ito kasama ang paborito nating mga banda at sparkle artists na sina Jennifer Maravilla, Liana Castillo, Larkin Gaston,
Ingat po. God bless po. Pagdating lagi at ang All-Star 88. Meron ding iba't ibang palaro at kadamagmag na freebies hosted by your favorite barangay LSDJ. Lahat yan sa Sabado na, December 13, 6 p.m. Kaya sinadrop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Pagtulungan ng Amona Tourism at Municipal Government.